ka na ikay mawiwili. So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Manny Pacquiao kalaban si Mario Barrios, kung saan mga idol, kagaya po sa inaasahan natin, maganda ang pinakita na galawan ni Pacman sa mga unang round, pero hindi naman nagpapalugi dito si Mario Barrios at jab naman kay Barrios. Bagamat pagdating sa round 4 mga idol, unti-unti na nakakatama si Barrios at medyo napapagod na rin si Boss Manny. Ang gaganda ng jab ni Barrios mga idol, pero ang tapang talaga ni Boss Manny mga idol, nakikipagsabayan ng harapan kay Barrios. Sa katunayan ito, nasaktan niya pa ito sa mga last round. Bagamat hindi ito sapat mga idol para manalo si Pacman, kaya panalo po si Barrios via unanimous decision. At pagdating sa scorecards ng mga judges mga idol, majority draw po ang resulta ng laban. Akala natin mga idol panalo si Pacman dito dahil sa unofficial scorecards mga idol, lamang po ng isang round si Pacman. Samantala sa naging bakbakan naman po mga idol, ng dating tinalo ni Mark Magsayo na si Gary Russell Jr. Kalaban ito si Hugo Castañeda, kung saan mga idol kinalawang ng konti itong si Russell. Pero ibang klase ang performance na pinakita mga idol ni Russell. Iba pa rin talaga mga idol ang bagsik ni Russell sa edad na 37 anyos. At 4 na taon pa ito hindi nakalaban sa pro. Nilampaso lang nito si Castañeda mga idol. Pinabagsak niya ito ng 2 beses sa round 2, isa sa round 5 at isa sa round 10, gamit ang malutong na body shot na pinakawalan ni Russell na siya ang nagpasuko kay Castañeda sa bakbakan. Pero kung mapanood niyo ang laban mga idol, ginawang laruan lamang ni Russell ang kanyang kalaban. Halata talaga mga idol na pinapaabot talaga ni Russell ang laban sa last round. Malamang sinusulit nito mga idol ang bakbakan matapos ito mawala sa aksyon ng matagal. At isa lang ang masasabi natin mga idol, napakagandang laban ang mangyayari kung ipalaban ulit si Russell kay Mark Magsayo. Pero kailangan na ni Magsayo na umakyat ng timbang sa lightweight dahil 135 na ang nilabanan ni Russell. Sana magtuloy-tuloy ang laban ni Russell mga idol. Sayang talaga ang talent nito. Kaya talaga itong makipagsabayan sa malalakas na fighter sa lightweight. Samantala bago naman ang laban ni Russell, all action pack naman po ang naging bakbakan. Picasso kalaban ng Japanese fighter na si Kamida. Bugbugan din talaga mga idol. Simula sa round 1 hanggang matapos, walang atrasan ng dalawang fighter. Basagan talaga ng muka. Merong mga solid shot na tinanggap si Kamida. Ganon din si Alan Picasso. Nakapondo lang talaga si Picasso mga idol sa unang bahagi ng laban. Kaya nakuha nito ang panalo via majority decision. At kung tayong tatanungin mga idol, kung ready na ba si David Picasso kay Inoue sa buwan ng December? Sa totoo lang mga idol, masyadong bata pa talaga si Picasso. Hindi pa ganun katindi ang depensa nito sa bakbakan. Pag si Inoue ang nakatama sa kanya mga idol, kagaya sa pinatama ni Kamida, malamang mga boss tulog ito sa ibabaw ng boxing ring. Malamang mga boss, tulog ang aabutin ni Picasso sa Japanese Monster. Hindi naman natin sinasabi mga idol na isang mahinang fighter itong si Picasso. Sa totoo lang magaling talaga ito mga idol. Pero kulang pa talaga ang experience nito para humarap sa level ni Inoue. At ngayon dahil sa nakita na performance ni Picasso sa laban kay Kamida, posible mga idol na magdadalawang isip na ang Team Picasso na labanan si Inoue sa December. Future boxing superstar kasi itong si Picasso sa Mexico. Kailangan talaga alagaan muna at hayaan mo na mag-improve sa bakbakan bago sumabak kontra kina Uya Inoue.